Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB po ang inyong abang lingkod. So si Senator Amy, meron siyang binabanggit na protest vote, no? Na pakinggan mo natin. Ng batas at marahil may criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Ma'am, to be specific, anong kaso at sino-sino po yung mga personalidad? Nandito, ibibigay ko na lang sa inyo sa batas. Mali yung video, hindi yan. Mali yung video na yan. So, eto yun, no? Nasaan na siya? Eto. Marami akong palibasa umiikot ako at naalala ko na may kampanya pala ako. Umiikot na ako at kinakausap yung ilang chief executive sa ating Visayas at Mindanao. Nanggaling pa lang ako sa Cebu. At maski dito sa ating area ng Greater Manila, yung matitibay na mga opisyal, nakawalang katalo-talo, na halos nuisance candidate lang ang kalaban, ay Sino mga kinakausap niya, no, ni Amy? Na yung mga walang katalo-talo daw, mga halos nuisance candidate lang ang kanilang kalaban. Alam nyo, dyan ako medyo kabado Bakit? Yung mga walang katalo-talo o yung mga nuisance candidate lang yung kanilang kalaban, hindi po nangangahulugan magaling ang serbisyo nun. Di ba? Madalas yan po yung nakakatakot. Yan yung mga malalakas ng masyadong impluwensya, kinakausap na lamang yung kanilang kalaban na tipong aatras ka, bibigyan kita ng ganitong, bigyan kita ng 50 taxi, matras ka. Next time ka na lumaban, okay, di atras. Bukas may taxi ka. Diba? Sunod na lumaban, lalaban ka na naman, ang kulit mo, ka na lumaban muna. Bigyan ulit kita 50 taxi. Ganon. Bigyan kita pera. Huwag ka na lumaban. Diba? Napaatras. Tapos, para hindi mahalata, kapag merong kumandidatong mga mahihina pang laban, hindi kilala, pababayaan na lang nila. Diba? Kaya yung sinasabi nila, parang nuisance candidate na lang yung kalaban. Diba? Pero ito yung dyan talagang purpose ni Amy sa mga kinakausap niya. May sinasabi daw kasi yung mga yan na kinakabahan kasi may sinasabing protest vote. Galit at talagang nagdadamdam, lalo na yung Cebuano-speaking areas kapag kaalyado ng administrasyon. Hindi gawain ng Pilipino ang mang-api ng matanda. Kupal talaga to no? Sorry for the words Di ba? Maalala ko lang, nilangaw sila doon sa Cebu. Sila ni Sara. Ano sinasabi nito ni Amy na alam niyo, sa simula lang yan, na hindi kasi naunawaan ng mga Pilipino yung, totoo naman, even mga Marcos loyalist may mga kapitbahay nga ako na nainis kay PBBM, bakit daw pinahuli sa ICC sa Interpol at sinorender si Duterte sa ICC samantalang may korte tayo rito. Pero nung na-realize na nila, di ba, at nakita nila yung mga pinagagawa ng mga pamilya Duterte, wala na yung simpatsya nila. Ako man nainis din ako, sabi ko, this is wrong timing. Diba? Pero tama na rin naman, timing talaga. Dahil alala ko, sinasabi ko to dati na dapat si PBBM umaksyon na. Pairali niya na yung kamay na bakal na hinahanap ng mga mapanirang uri. Yung mga mapanirang tao na to, yung mga DDS na to, yung mga Duterte. Akala ko ba, sabi niya, he's a Machiavellian. Wala pong option kung good or bad Machiavellians. Ang mga Machiavellians ay mga tuso, kumbaga, sa laro sa politika. Pailalim ang kanilang galawan. That is the behavior that I want to see from PBBM. Di ba? Sinasabi ko yan noon. Hindi ko naman sinasabing pinapanood ako ng Pangulo at sinusunod ako. Yan po ay aking pangarap na mangyari. At natupad. Natupad. Di ba? Nadampot na na-impeach si Sara. Sabi nila noon, magkaka-civil war pagka ginalawang mga Duterte. Sus Mariosep. Nung na-impeach, hindi nga sila maka-1,000 na relihista sa EDSA Shrine. Di ba? Nasa 600 lang noon. Bayad pa. Nagkabudulan pa. Nung na-aresto si Duterte, matanda,
Ilang motorcade lang ginawa nila, mga galing pa yung mga dikotse sa maaring car rental companies, mga nakasara yung bintana eh. Oh. Tapos ano na nangyari? Wala na. 'Di ba? Doon lang sila sa Davao nagkakararasis bomba. Yung mga taga-Agusan, Marcos pa rin. Doon sa Quezon province na dati ay baluarte ng mga Dilawan. Oh. Ngayon, nakay PBBM. Yung isa sa mga rallying nakita ko na pinuntahan na dinaluhan ko yung Quezon, ang hindi umaalis ang mga tao. Kasi iba umaalis kapag kasi PBBM na nagsasalita na magmamadali silang pumunta sa mga sasakyan nila, baka mag-traffic. Pero yun nung kahapon, nako, tinapos nila ang pagsasalita ni PBBM. So solid tong mga tong mga taga Quezon. Dapat ano yan, mga Lenny ang mga yan eh. So wala hong Duterte doon. Diba? So ano sinasabi ni Aimee na protest votes sa mga Bisaya, sa mga ano? Nako. Ibig sabihin niya ng protest vote, hindi po sila boboto ng mga taga-alyansa. Ang iboboto nila ay ang mga pro-China. Anong kala mo naman sa mga Cebuano, bobo? Grabe tong mga to, no? May sakit. Hindi dapat nangyari. You think tatamaan ng protest vote yung mga nasa slate ng Pangulo? Hindi ko alam. Sila dapat ang Ako magtanong naiinis sa part na to. Galit at talagang nagdadamdam. Lalo na yung Cebuano speaking areas. So challenge ko sa mga taga Cebu. Kung totoo yung sinasabi ni Aimee, iboto niyo siya. Okay? Pagka hindi totoo yung sinasabi ni Aimee, boto niyo si Abalos. Pag kaalyado ng administrasyon, hindi gawain ng Pilipino ang Biglang hirit ng ganun no? mang-api ng matanda na may Inapi ba si Duterte? Yun nga ang mapang-api, ang daming pinapatay. Nung nabalita na rin naman na maraming mga inosente na nadamay. Ako nga, okay lang sa akin na kinatay yung mga involved talaga eh. Pero ang big no sa akin, nang wala siyang ginawang anumang aksyon para matigil yung mga pagkakamali doon sa operation dahil marami nang nadadamay na inosente. Tinawag lang nila itong collateral damages. Yung mga nadadamay ng mga bata, yung mga inosente, yung mga tao na inutok nila na sumunod kayo, magbagong buhay kayo, i-rehab namin kayo. Nirehab, nagparehab, umuwi, malinis na. Ginamot nyo na. Nung wala na kayong mapatay, di ba, sayang ang bayad, pinatay nyo. So dapat lang panagutan niya ni Duterte. Yan ang dapat na nauunawaan ng mga kababayan natin, lalo ng mga Cebuano na binabanggit ni Aimee. Ang hirap dito, baka minamangga niya lang yung mga taga Cebu eh. 'Di ba? Nakapagka hindi nangyari na natalo yung mga taga-alyansa sa Cebu, sasabihin nila ngayon, dinaya ang mga Cebuano. Ngayon ako. sakit. Hindi dapat nangyari. You think tatamaan ng protest vote yung mga nasa slate ng Pangulo? Hindi ko alam. Sila dapat ang magtansya niyan. Sila naman ang mahilig mag-survey. Or kayo magtingin yung magiging beneficiary kayo ng protest vote na? Hindi ko rin alam kasi Marcos pa rin ang apelyido ko. So kaliwat kanan lang tama ako, nahihirapan po ako. Sabi ni Nahihirapan po ako. Kahit mamatay ka, wala kang pakialam sa'yo eh. Salot ka ng bayan eh. Ano to baka makabagong NPA to si Aimee, di ba? Tsaka si Sara. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Okay? Ma'am, salamat. Thank you. Tapat daw siya sa kanyang piling ng kanyang ama. Amen. Akala ko dati sakit lang ang nakakahawa. Pati pala saltek. Ay, oo naman. Di ba? Nahawa na si Aimee. Ako pinanganak ako sa Lucent. Bata pa ako na 1972, martial law. Tahimik po ang martial law. Ang magulo lang yung mga lumalakmakalaban ng mga dilawan. Mga NPA yan ang mga magugulo eh. Bakit tatay ba ni Aimee kinawaan noon? Di ba? Yan ang hindi yan ang alam naman ni Aimee yan. Pero ibang ni Aimee lang ngayon eh. Meron tong ba't parang meron siyang lihim sa mga Duterte na hawak nila. Kakaiba. So kaya papulutin si Aimee. Ilocos.
balik Ilocos. Sana mga Ilocano, huwag nyo na ring iboto. Di ba? Yan ang iboto. Ano bang gagawin nyo kay Aimee? Ano bang nagawa niyan sa Ilocos? Wala na bang ibang leader doon? Di ba? Pumili kayo, hindi yung porke apelido Marcos sinasamba nyo. Baka nga mas, kung kayo ang lumaban, mas maging magaling pa kayo magserbisyo Di ba? Alam niyo ang problema kasi pagka mga galing po sa political dynasty, yung kanilang patriarka, ubod ng sipag. Yung nanay nila, ubod ng sipag. Pero pagdating dun sa mga anak-anak, dun ho nagiging kupal na yung trabaho. Hindi naman lahat. Pero ang sinasabi ko, dun po sa mga second generation dun po nagiging sablay ang trabaho. Bakit? Hindi po kasi nila alam talaga kung paanong paghirapan ang makuha ang tiwala ng taong bayan ng pagmamahal nila. Diba? Kasi kung pinanganak na nandyan pinanganak sila, sinasamba na yung kanilang pamilya, hindi na ho nila alam ano ang totoong public service. Diba? Kaya nga dapat walang ganon. Dapat babase natin sa kakayanan. So sabi ni Mary Rose, galit na po kami dito sa Ilocos Norte. Paramdam po natin yan. Diba? Para matahimik itong aling ito. Hindi lang ho sa Ilocos Norte, pati rin ho ang mga taga Leyte, di ba? Paramdaman nyo rin si Aimee. La Union is number put for anong O? For ano yan? Aimee ba yan? From Orlando. Alright, so iwan na muna natin ito. Tignan natin yung sinasabi ni Aimee. Hindi, ito mind conditioning lang naman po itong sinasabi niya. Tingin ko it's just a mind conditioning na pagpaniwalain na naman ng mga Pilipino na maraming nagagalit. Keso inaapi ang mga Duterte, si Digong, matanda na, inapi, pinakulong. But she never mentioned about the complaints, di ba? Na ito ay nademanda ron sa ICC since 2017 pa lang, di ba? At ang mga nangyari ngayon, ito po ay bahagi ng proseso na nagsimula noong 2017. Baka dinala ni Aimee. Ano yun? Baka akala ni Aimee kukunin siyang VP ni Sara sa 2028. Malabo pa yon sa sabaw ng puset. Magilayo sa kanya si Sara kasi siya ang malaking weapon against PBBM. Correct. Walang paki. Walang paki tayo kay Aimee. Hindi na tayo banggitin. Hindi na tayo banggitin si Aimee Duterte. Pero ingat din kapag nakabalik si Duterte, kawawa ang mga Filipino. That's right, di ba? Ngayon, La Union is now vote for Aimee.